Magandang araw sa'yo. May tanong ako. Napapansin mo ba kung gaano kadalas ngayon na may mga leader sa business, sa politika, kahit sa simbahan, na parang ang galing, ang bilis umangat, tapos bigla na lang boom, babagsak. Oo, parang laging may balita na ganyan. 'Di ba? Para silang building na ang ganda sa labas, tapos biglang gumuho. So ang tanong, kulang ba sila sa galing o may mas malalim na dahilan? Interesting question. Para sagutin yan, hihimayin natin ngayon ng mga ideya mula sa isang aklat. Ang pamagat ay Leading from the Inside Out, The Formation of a Leader's Soul. Okay. At ang misyon natin dito, suriin ang isang matapang na ideya. Kasi sinasabi dito na ang pundasyon ng isang matatag na pamumuno, hindi raw nakikita sa labas. Hindi sa skills, hindi sa charisma. So, nasa loob. Exactly. Nakatanim daw sa kalooban, sa paghubog ng pagkatao, ng kaluluwa ng isang leader. So, let's unpack this. Sinasabi ng source natin na may malaking problema sa kultura natin ngayon. Mas binibigyan daw natin ng premyohang kasikatan. Oo, visibility. Kesa sa kahinugan, di ba? Maturity. Yun nga, we reward visibility more than we value maturity. Kaya ang nangyayari, maraming leader ang nabibigo. Hindi dahil bobo sila o kulang sa abilidad, ha? Hindi dahil doon. Kundi dahil yung kanilang kalooban, yung kanilang inner world, ay hindi pa handang dalhin yung bigat ng impluensya nila. Dito ngayon pumapasok yung dalawang modelong binabanggit niya, yung outside-in versus inside-out na pamumuno. Halos lahat tayo sinanay sa outside-in model. Yun yung parang checklist, di ba? May MBA, may experience, magaling magsalita, check, check, check. Pwede nang maging CEO. Exactly. Yun yung mindset na nakatuon sa performance, sa metrics, sa mabilis na promotion. Ang mantra, do more, achieve more, climb faster. Laging nakatingin sa labas. Sa kabilang banda, yung inside-out model, iba to. Radikal na iba. Ang focus nito ay sa paglilinang ng kalooban. Sinasagot yung tanong na, sino ka ba kapag walang nakatingin? Tama. Dito pumapasok yung pagpapakumbaba, katatagan ng emosyon, integrity, yung mga bagay na, hindi mo mailalagay sa resume. Pero dito yung nakakagulat na point ng source. Hindi lang daw ito tungkol sa pagiging isang mabait na tao. Sinasabi nga na ang paghubog ng kalooban ay isang strategic advantage. Wow, that's a bold claim. Malakas, di ba? In short, mas magaling daw na strategist ang leader na may integrity kaysa sa isang henyo na marupok ang pagkatao. It is a very bold claim at pinapaliwanag niya kung bakit. Ang isang leader daw na buo ang pagkatao ay may linaw ng isip sa gitna ng pressure, hindi siya nagpapadala sa ego o sa takot Hindi reaktibo. na desisyon. Meron siyang katatagan sa gitna ng gulo at isang klase ng credibility na hindi kayang pekein. At sa panahon ngayon, na lahat nasa social media, Nako, lalo na. Bawat pagkakamali pinalalaki, yung panlabas na galing lang, hindi na raw talaga sapat. may isang linya sa aklat na tumatak talaga sa akin. Sabi niya, ang pamumuno ay bumabagsak sa labas kapag ito ay sira sa loob. Grabe, Ang bigat nun. sobra. At ang paliwanag niya, hindi raw ito madalas nagsisimula sa masamang intensyon. Hindi raw sila gumigising isang araw at nagdedesisyon, okay, sisirain ko ang kumpanya ko ngayon. Walang ganun. Walang ganon. Nagsisimula raw ito sa mga hindi pa hinog na kaluluwa na binigyan ng malaking kapangyarihan. Kung iisipin mo, yung mga malalaking leadership scandal saan ba naguugat? Sa ego. Ego, insecurity, takot, yung mga moral blind spot. Lahat yan, problema sa loob, hindi sa kakayahan. Tama. At yan yung unseen part of leadership, di ba? Madaling sukatin yung quarterly profits. Pero paano mo susukatin yung integridad ng isang tao under pressure? Yun ang tanong. So, yung idea na sira sa loob, sira sa labas is powerful. Pero paano to iniiwasan? May binigay bang pattern o modelo yung source na pwede nating tignan? Meron. At dito papasok yung mga historical at biblical examples na ginagamit niya para ipakita ang isang paulit-ulit na pattern. Ano yon? Ang pag-uhubog, laging nauuna sa tungkulin. Character formation always precedes public influence.
palagi. Okay, that's interesting. Give me an example. Sige, una si David, bago pa siya naging Haring David na kilala natin, pinili na siya para maging hari. Pero anong nangyari? Hindi siya agad inilagay sa trono. Saan siya napunta? Bumalik siya sa pag-aalaga ng tupa, nag-iisa sa pastulan, tumutugtog ng salmo, nakikipaglaban sa mga leon at oso kung saan, walang audience, walang pumapalakpak. Okay. Ang point ng author, dun sa tinatawag na hidden years, mga taon na malayo sa mata ng publiko, doon nahubog ang kanyang tapang at katapatan. So yung pagiging pastol niya, hindi lang yun basta trabaho. Training ground yun para sa kaluluwa niya. Eksakto. At yan din yung pattern na inuulit niya kay Moses, pero sa isang completely different way. Paanong iba? Kung si David nagsimula sa baba, si Moses naman sa pinakatuktok. Lumaki sa palasyo ng Ehipto, magaling na siya, powerful in speech and action ayon sa Biblia. So may kakayahan na siya. Meron na. Pero nung sinubukan niyang mamuno gamit ang sarili niyang galing at galit, anong nangyari? Nauwi sa pagpatay at kinailangan niyang tumakas. At dun siya napunta sa disyerto for 40 years, di ba? 40 years! 40 years. Grabe ang tagal nun. 40 taon. Isipin mo yon. Para sa source, yung 40 taon na yon ang parang reset button para sa ego ni Moses. Okay. Doon nalusaw yung tiwala niya sa sariling lakas. Yung kapangyarihan at pribileyo niya, kinailangang paamuin muna. Nung bumalik siya, hindi na siya yung mayabang na prinsipe, kundi isang taong nanginginig sa pagsunod. Yung leadership niya, hindi na galing sa sarili niya. Parang familiar yan. Yung mga tech founders na sobrang brilliant pero arrogante. Minsan, kailangan muna nilang dumaan sa isang malaking failure. Yung wilderness experience nila. Oo. Bago sila mag-mature enough to actually lead a massive company responsibly. That's a perfect modern parallel. The principle is the same. Kung minsan, ang pagkakabigo ang pinakamagaling na guro para sa pagpapakumbaba. Okay, pero yung example ni Jesus para sa akin, ito yung pinaka-wild. Sinasabi sa source, 30 taon ng ordinaryong buhay. Karpentero, Oo, ordinaryo. walang himala, walang sermon sa bundok, 30 taon. Kung iisipin mo sa culture natin ngayon, that's 30 years of wasted potential. Oo, sasabihin ng mundo, anong ginagawa mo sa buhay mo? Sayang ka. Yun mismo yung point, di ba? Yun mismo yung point. Ang mensahe ay, ang pamumuno niya ay dumaloy mula sa kung sino siya, mula sa malalim niyang ugnayan sa Ama, hindi mula sa paghanga ng mga tao. Hindi galing sa external validation. Hindi. Yung 30 taon na yun ang nagpapatibay ng pundasyon. At dahil buo yung pundasyon, kinaya niyang harapin ang lahat ng pressure at tukso. Ang pagiging siya ay mas mahalaga kesa sa ginagawa niya. Wow. Ang connection ng lahat ng ito, may pangalan ba yan sa aklat? Meron. Tinatawag niya itong the theology of delay o ang teolohiya ng pag-antala. Theology of Delay. Ang ideya ay ang mga panahon ng paghintay, ng pagiging di kilala, ng pagsubok, sa ilang taon hindi raw yan parusa. Ito ang silid-aralan ng Diyos. Ang classroom, Oo. Dito tinatanggal ang yabang, hinuhubog ang pagpapakumbaba, at natututunan ng isang leader na sumandig sa isang bagay na mas malaki kesa sa sarili niya. At direkta itong salungat sa acceleration culture natin ngayon. kung saan ang paghihintay ay parang pagkabigo o inefficiency. Tama! So, ano nangyayari kapag binaliktad natin yung formula? Kapag nauna ang impluensya at kapangyarihan kaysa sa pagkahinog ng kalooban, I'm sure may mga real-world consequences yan. Nako, napakarami at dinidetalye yan sa aklat. Halimbawa sa mga kumpanya, ang mga leader daw na pinapatakbo ng insecurity kahit gaano pa sila kagaling ay lumilikha ng kultura ng takot. Paano? Nagiging micromanager sila, ayaw nila ng feedback, pinapalibutan nila ang sarili nila ng mga yes men. Ang resulta, burnout, pagbaba ng creativity. Nakikita natin yan. Paano naman sa ibang larangan like sa simbahan? Sinasabi ng source na kapag ang karisma ang naging mas mahalaga kesa sa karakter, doon nangyayari ang mga malalaking moral failure na gumugulat sa lahat. Kasi natatago. Kasi ang karisma, kayang magtago ng maraming problema sa loob.
At sa pamilya, ganun din. Ang otoridad na walang emotional maturity, yung magulang na laging sumisigaw, O hindi marunong umamin ng pagkakamali. yun, nagbubunga yan ng sama ng loob sa mga anak, hindi ng tiwala. Dito rin niya ipinakilala yung isang powerful na konsepto, yung leader shadow, di ba? Paki-explain yon. Ang leader's shadow. Yung leader's shadow. Ang ideya dyan, yung mga sugat na hindi pa gumagaling sa kalooban mo, yung takot mo sa pagkakabigo, yung pride mo, yung insecurity, yung galit. Hindi yan basta-basta nawawala kapag naging leader ka. So, hindi siya magic na nawawala. Hindi. Sa katunayan, sabi ng may akda, lalo pa itong lumalakas. Binibigyan ito ng kapangyarihan ng iyong posisyon. Wow. So, yung mga unresolved issues mo, parang may sariling megaphone pag naging boss ka. That's a great way to put it. Yung anino mo ang nagdidikta sa mga desisyon mo nang hindi mo namamalayan. Kaya may mga leader na sa labas, sobrang successful. Number 1 sa sales. Pero sa loob, Pero sa loob, may tahimik na pagsabog ng kaluluwa na nangyayari. At yung anino na yun ang sumisira sa team niya, sa pamilya niya, at sa huli, sa sarili niya. may specific example ba siya para dito? Isang case study ng leader's shadow in action. May basbas ng propeta. May basbas. Nasa kanya ang titulo at approval ng tao. Pero sa loob, marupok siya. Anong ibig sabihin ng marupok? Pinapatakbo siya ng malaking insecurity. Nung lumabas si David at naging masikat sa kanya, hindi niya kinaya. Doon lumabas. Oo, sa halip na mag-focus sa sarili niyang tungkulin, ang naging obsession niya ay patayin si David. Natakot siya sa sasabihin ng mga tao. Ang titulo niya bilang hari, hindi nakapagpagaling sa kahinaan niya. Pinalala pa. Pinalaki pa nito ang kanyang insecurity. Ito yung perpektong larawan ng kapangyarihang ipinagkaloob ng mas mabilis kaysa sa paghubog ng pagkatao. Yung anino niya ang nagpabagsak sa kanya. Okay. This is getting a bit heavy. Naintindihan natin yung problema, yung pattern, yung mga masamang epekto. So ang tanong ngayon, paano natin to gagawin sa totoong buhay? Yun na nga. Para sa iyo na nakikinig na marahil ay isang leader sa maliit o malaking paraan, ano ang mga practical na hakbang? Hindi naman to puro teorya lang, di ba? Hindi talaga. At naglaan ng malaking bahagi ang source para sa mga practical na gawain. Hindi ito magic formula ha, kundi mga disiplina na dahan-dahang humuhubog sa atin over time. Sige, ano yung una? Ang una ay ang agkakaroon ng tinatawag na rule of life, isang balangkas ng pamumuhay. Huwag matakot sa salitang rule. Hindi ito listahan ng bawal. Hindi. Sa halip, ito ay isang personal at sinadyang litmo ng mga gawain na nagsisilbing angkla sa buhay mo. Parang personal constitution mo. Okay, parang plano. Isang plano na nagsasabing, ito ang mga non-negotiables ko para manatiling healthy sa isip, katawan at kaluluwa. Halimbawa, anong oras ka magdadarasal? Kailan ang date nyo ng asawa mo? Kailan ka mag-eehersisyo? So it's about being intentional. Okay, anong kasunod? Pangalawa, isang napaka-practical na tool, yung daily examen. Paano to ginagawa? May steps ba? May 5 simpleng hakbang. Mabilis lang to, mga 10-15 minuto. Una, magpasalamat. Anong mga biyaya mo ngayong araw? Pangalawa, suriin mo ang araw mo. Pangatlo, at ito yung mahalaga, pansin mo ang iyong mga emosyon. Saan ka nakaramdam ng galak, ng inis, ng takot? Oo, bakit kaya? Pang-apat, humingi ng kapatawaran. At ikalima, tumanaw sa kinabukasan ng may pag-asa. Ang simpleng gawaing ito, kung araw-araw, parang salamin na nagpapakita sa'yo ng mga patterns ng puso mo. At yung huli, na sa tingin ko ay ang pinakamahirap para sa ating lahat, ay yung pagyakap sa Sabbath at katahimikan. Pinakamahirap talaga kasi direktang nilalabanan nito ang kasinungalingan ng ating kultura na ang halaga mo ay nakabatay sa iyong productivity. Sa output mo. Oo, ang Sabat ay hindi lang pagtigil sa trabaho. Ito ay spiritual discipline ng pagtitiwala. Pagtitiwala na sapat ka na kahit wala kang nagawa. At syempre, kasama ng lahat ng ito ay yung accountability. Mga taong pwedeng magsabi sa'yo ng totoo. Kahit masakit,
Ang mahalagang paalala ng source na gusto kong i-highlight ay hindi ito dapat ituring ng mga dagdag pabigat sa napakahaba mo ng to-do list. Tama, hindi ito another thing to achieve. The way the source puts it, ito ang hidden engine. Ay, yung nakatagong makina. Oo, yung nakatagong makina ng iyong pamumuno. Hindi ito ang mga gulong na nakikita, pero ito ang nagbibigay lakas sa buong sasakyan. Ang tawag dito ay soul stewardship, ang pagbabantay sa iyong puso. So bilang pagbubuod, yung pinakamahalagang trabaho pala ng isang leader ay yung trabahong hindi nakikita ng iba. Ang mensahe ng aklat na ito ay malinaw. It's about being before doing. Mas mahalaga kung sino ka kaysa sa kung ano ang ginagawa mo. Di ba? Ang mundo, sabi niya, ay hindi nangangailangan ng mas maraming pang-leader na mahusay at sikat. Ang kailangan natin ay mga leader na hinubog ng pagpapakumbaba, nakaangkla sa katotohanan, at binago mula sa loob palabas. Kaya ang hamon sa iyo na nakikinig ay ito, subukang tingnan ang iyong pamumuno. Maliit man o malaki, hindi bilang isang performance, kundi bilang isang sagradong tiwala. Isang stewardship. Oo. Ang tunay na otoridad, ayon sa ating source, ay hindi nagmumula sa posisyon, sa titulo, o sa dami ng followers mo. Ito ay nagmumula sa isang buhay na dumaan sa apoy ng paghubog. At para iwanan kang may malalim na tanong na pag-iisipan, ito ang isang tanong mula mismo sa ating source. Sige. Kung aalisin sa iyong pamumuno ang iyong titulo, ang iyong plataporma at ang pagkilala ng tao, sino ang matitira? At ang taong iyon ba, yung ikaw na walang titulo, ay may sapat na lalim, katatagan at integridad na kailangan upang mamuno ng mahusay? Diyan nagsisimula ang lahat.